Hi po sa inyong lahat at welcome to my channel, Mark My Son Channel. Ako nga po pala si Teacher Mark at sa hindi pa po nakakakilala sa akin, isa po akong public school teacher sa probinsya sa Bohol. Isa pong malaking karangalan sa akin na aking may bahagi sa inyo ang aking kaunting nalalaman sa mathematics. Disclaimer lang po, hindi po ako magaling sa math, pero baka ang aking kaunting nalalaman ay makatulong po sa inyo. Kaya sana patuloy niyo pong panoorin at suportahan ang aking mga video. So, huwag na nating patagalin pa. Let's get started. Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po muli sa ating pag-aaral. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay ang proportion or types of proportion. So, we have three types of proportion. So, ngayon, what are these three types of proportion? So, ito po. The three types of proportion: direct proportion, inverse proportion, at partitive proportion. So ano na naman itong direct proportion, inverse proportion, at partitive proportion? Unahin natin yung direct proportion. So, ang direct proportion, when one quantity increases, the other quantity increases, and vice versa. Meaning, if one quantity increase, the other quantity increase. If one quantity decrease, the other quantity decrease. Ito, di ba? Yung proportion ay mayroong dalawang ratio. At sa ratio, mayroong dalawang quantity. Tandaan natin ha? Sa unang ratio, may dalawang quantity. Sa pangalawang ratio, mayroon ding dalawang quantity. So, ito po yon. Yung unang quantity ng unang ratio, pagdating sa pangalawang ratio, yung quantity na yon ay tumaas. Meaning, yung quantity doon, yung quantity din sa unang ratio, tataas din sa pangalawa. Halimbawa, yung quantity ng unang ratio is girl and boy. So, sa pangalawang ratio, girl and boy din. Yung quantity na girl sa unang ratio, pagdating doon sa pangalawang ratio, ay tumaas yung girl. Dapat yung boy sa unang quantity, pagdating doon sa pangalawang quantity, ay tumaas din. Halimbawa, lagyan natin ng numero. Sa unang ratio, yung girl is 2. Yung boy, 3. Ayun. Unang ratio yun ha. Sa unang ratio, yung girl, 2. Yung boy, 3. Yung quantity na girl na mayroong 2, pagdating sa second ratio, ay naging 4. Tumaas o nag-increase. Dapat rin yung boy na 3 dapat mag-increase din doon sa pangalawang ratio. Yung 3 dapat maging 6 para silang dalawa pagdating sa pangalawang ratio, tumaas silang dalawa. Yun po yung tinatawag na direct proportion. Kung tumaas yung girl sa pangalawang ratio, dapat tataas rin
yung boy sa pangalawang ratio. So, sabay silang dalawa na tataas. Yun yung tinatawag na direct proportion. Naintindihan po ba? Sige, ito, halimbawa. The bus fare for an 80-kilometer trip is 65 pesos. How much is the bus fare for 320-kilometer trip? So ito, sa unang ratio nito, 80 kilometer is to 65 fare. Tandaan po natin na kapag tayo ay gagawa ng isang proportion, kung ano ang unang isunulat natin sa unang ratio, siya din ang ating uunahing isulat doon sa pangalawang ratio. Halimbawa, sa unang ratio, girl is to boy. Sa pangalawang ratio, dapat rin girl is to boy. Hindi pwede kung sa unang ratio nauna yung girl, sa pangalawang ratio nauna yung boy, hindi yon pwede. Dapat kung ano yung nauna sa unang ratio, siya din yung ating uunahin doon sa pangalawang ratio. So, ito. Balik tayo sa ating halimbawa. Sa ating statement of the problem, ito po, yung bus fare for an 80-kilometer trip is 65 pesos. Ito po yung tinatawag na statement of the problem. Ang problem po nito, how much is the bus fare for a 320-kilometer trip? Yun po ang problem. So, sa statement of the problem na the bus fare for an 80-kilometer trip is 65 pesos, kapag tayo ay gagawa ng ratio dito, km is to fare. Kilometro is to pamasahe. So, kilometro is to pamasahe, 80 is to 65. Sa ating unang ratio, km is to fare. So, dapat sa pangalawang ratio, km is to fare din. So, km is to fare equals km is to fare. So, yon. So, sa unang ratio, 80 km is to 65. Sa bawat 80 kilometro, ang pamasahe raw ay 65. Ngayon, kung ang kilometro ay 320, ilan daw yung pamasahe? So, dito ating makikita na habang lumalayo yung biyahe ng sasakyan, ay mas lalong lalaki yung ating pamasahe. Kung sa 80 kilometro ay 65, so sa 320 kilometro ay more than 65. So, sa halimbawang ito, yung dalawang quantity ay parehong tumaas. Sa una, yung 80 kilometro, naging 320 kilometro. Ang 65 na pamasahe, sa susunod, tumaas, pero hindi natin alam. Hindi pa natin yun ngayon isusolve. Atin lang munang ipakita kung ang example bang ito ay nasa direct proportion. Kasi po, sa ating topic, types of proportion. Dapat, bago tayo magsagot ng mga problem solving about proportion, marunong tayong mag-identify kung ang problem na ito ay direct proportion. Marunong tayong mag-identify kung anong
uring proportion ang problem solving na ating sasagutin. Kasi po, bawat uri ng proportion ay mayroong kanya-kanyang formula. Hindi pwede ng formula ng direct proportion ay ating gagamitin doon sa inverse proportion or sa partitive proportion. Kaya, napakahalaga na marunong tayong mag-identify kung ang problem na ating sasagutin ay anong uring proportion. So yun po, tandaan po natin ha. Importante na marunong tayong mag-identify kung anong uring proportion yung ating sasagutin. Kaya dito, sa discussion natin ito, atin munang aalamin kung ano ang palatandaan na ang halimbawa o ang problem nating sasagutin ay nasa direct proportion. So ito, sa halimbawang ito, alam naman natin sa ating totoong buhay na kapag tayo ay bumabiyahe, kung maikli lamang ang ating biyahe, mas mababa ang pamasahe. Pero kung mataas o mahaba ang ating biyahe, malaki ang ating pamasahe. Uulitin ko. We have experience na kung tayo ay aalis at we travel in a short period, ang ating pamasahe ay maliit lang or mababa. Kapag tayo ay bumabiyahe in a far places, ang ating pamasahe ay mas malaki. So yun po. Sana naintindihan nyo kung paano i-identify kung anong uring proportion ang problem na ating sasagutin. Basta, tandaan lang natin kung ang unang quantity ay tumaas, sa pangalawang quantity ay dapat tumaas rin. Yun po ang tinatawag na direct proportion. Naintindihan po ba? Ngayon, pupunta na naman tayo sa pangalawang uri ng proportion. Yung inverse proportion. Ano na naman yung tinatawag na inverse proportion? So ito po, when one quantity increases, the other quantity decreases. So, ang inverse proportion ay opposite doon sa direct proportion. Kasi sa direct, tumaas silang dalawa. Sa inverse proportion, yung isa tumaas, yung isa bumaba. Kaya tinatawag na inverse proportion. Halimbawa, sa unang ratio, yung unang quantity na 2, naging 4. Sa pangalawang ratio, yung another quantity ay bumaba. Halimbawa, first ratio, 8:6. 8:6. Pagdating sa pangalawang ratio, naging 16:3. Di ba? Excuse me po. Di ba yung pangalawa? 8:6 naging 16:3. Yung 8 naging 16 sa pangalawa. Yung 6 naging 3 sa pangalawa. Bumaba. So yun po yung tinatawag na inverse proportion.
Halimbawa lang po yung binigay ko. Hindi po yun yung totoong mangyari kung ating isosolve na. Halimbawa lang po yon. Kung ating makita kung paano yung other quantity na nag-decrease. Sana po naintindihan nyo. Ito po, magbigay tayo ng halimbawa ng problem. Ito, example natin. If 6 men can plow a field in 2 days, how long will 3 men do it? Ito po. Yung 6 na katao, kayang tapusin yung trabaho sa loob ng 2 araw. Ilang araw kaya matatapos kung 3 lamang ang magtatrabaho? So ito po. Alam natin na sa totoong buhay, kung maraming gumagawa, mas madaling matapos. Kung kaunti lamang ang gumagawa, mas matagal matapos. Di ba? So, inverse proportion. Kung marami, madali. Kung maliit, matagal. Opposite. Yun po. Ito po ang ating palatandaan na ang problema na ating sasagutan ay inverse proportion. Halimbawa, gumagawa ka ng bahay. Meron kang 10 tao na gumagawa ng bahay mo at natapos sa loob lamang ng 2 araw. Kung mayroon lamang kayong 5 katao, hindi yun matatapos ng 2 araw. Posible na matapos yon ng ika-4 na araw. Yun po ang tinatawag na inverse proportion. Sana po naintindihan kung bakit ang halimbawang ito ay nasa inverse proportion. Ngayon, punta na naman tayo sa pangatlong uri ng proportion, the partitive proportion. Ano na naman itong tinatawag na partitive proportion? So, ang partitive po, a whole is divided into parts that is proportionally to the given ratio. So, ito, mayroong buo na pinaghati-hati batay doon sa ratio na ibinigay. Halimbawa, mayroong 10 bayabas. 10 bayabas. 2 kayong maghati doon sa 10 bayabas. Ang ratio pong ibinigay is 6:4. So, ibig sabihin, kung 6 yung isa, 4 lang yung isa. At kung we put together the 2 ratio, the value or the equivalent of the 2 ratio, equal doon sa whole na pinaghati-hati lang 2. So, kung 10 bayabas, kanilang paghahatiin sa ratio na 4:6, yung isa is 4, yung isa naman ay 6. So, di ba 10 lahat? Yun po ang partitive proportion. Magbigay po tayo ng halimbawa ng problem na nasa partitive proportion. Ito po. The sum of 2 numbers is 215. If the ratio is 2:3, find the larger number. So ito, sa ating ratio 2:3,
The question is, find the larger number. Alin dito ang larger number? Di ba yung 3? Kung ilan yung 3, yun lang yung sagot natin. Hindi kasali yung 2. Kasi po, yung larger lang yung hinihingi. Ito, the sum of the ratio of the 2:3 is 215. Meaning, yung isang tao, 2, yung isa, 3. Pag yung isa naging 4, yung isa naging 6 na. Yung isa kapag naging 6 na, yung isa naging 9. Yun po. Pag totalin natin yon, pag tututalin natin yung dalawa, equal yun ng 215. Ngayon, sa ating binigay na halimbawa na yung 2, naging 4, naging 6. Yung 3, naging 6, naging 9. Pero ang total nun, hindi pa 215. Pero yung bigger number na 9, yun lang po yung ating ibigay. So ito po. Ito po ang palatandaan na ang problem na ating sasagutan ay nasa partitive proportion. Yung isang buo ay pinaghahati-hati. Intindihan po ba? Ito. Review lang tayo. Yung direct proportion, if the other quantity increase, the other quantity also increase. Sa inverse, if the other quantity increase, the other quantity decrease. Sa partitive, yung isang buo ay pinaghahati-hati sa pamagitan ng ibinigay na ratio. Naintindihan po ba? Ito. Ang mga halimbawang ito ay ating aalamin kung anong uring proportion. Yung unang halimbawa, how far can a car travel in 4 hours if it travels 180 km in 3 hours? Sa aling uring proportion ito? Di ba? Tumaas? Tumaas. So, ang halimbawang ito ay nasa direct proportion. Yung pangalawa, 3 boys sold garland in the ratio of 2:3:4. Together, they sold 225 garlands. How many garlands did each boy sell? So, ito. Mayroong isang buo at mayroong ratio. So, ang halimbawang ito ay nasa partitive proportion. Kasi yung 3 boys who sold garlands, yung isa, 2, yung isa, 3, yung isa, 4. Yun pong kanilang ratio. Yun po. So, nasa partitive proportion. Ngayon, sa ating pangatlong halimbawa, a basket of food is sufficient to feed 15 persons for 3 days. How many days would it last for a 10 person? So, yung pagkain daw, kung 15 katao ang kakain, aabot ito ng 3 araw. Yung pagkain kung 15 lang katao ang kakain, aabot ito ng 3 araw. Kung mayroon lamang 10 katao, ilang araw kaya? Tataas ba sa 3 or bababa sa 3? Siyempre, matagal yun maubos kapag 10 tao lang ang kakain. Kung 15, maubos nila. Kapag 15 katao, kanilang maubos in 3 days.
So sa 10 katao, mas tataas ng 3 araw. Posible na aabot yun ng 4 na araw or aabot ng 5 araw or aabot ng 6 na araw. Yun po. So, ang pangatlong halimbawa natin ay nandoon sa or nasa partitive proportion. Ngayon, paano natin isosolve yung direct proportion, inverse proportion, at partitive proportion? Yun po ang ating pag-aaralan sa susunod nating video. Ngayon po, kung mayroon po kayong katanungan sa topic na ito, paki-comment lang po sa comment section at tiyak yon ay ating pag-uusapan. Sa ngayon po, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa aking channel, parang awa mo na, mag-subscribe ka na. Paki-click na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod na video. Huwag mo rin kalimutang mag-like at i-share ang mga videong ito upang marami pa tayong mga bata o mga taong matutulungan. Yun lang po. Stay safe. God bless us all. Maraming salamat.